Ayon, mga kamunting tinig, hello, kamusta po kayo? Ang pag-usapan natin itong 3 araw na gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. No? Ang tawag po dyan ay 3 araw na walang Diyos. Okay? So bakit 3 araw na walang Diyos? Dahil ang 3 araw na yon, yan ay 3 araw ng panalangin at pagkilos na ginagawa at gagawin ng isa sa mga grupo o sekta dahil po sa kanilang kagustuhan na pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin pa natin na hindi daw po nila hangad na mapabagsak ang presidente. Dahil ang kanilang kagustuhan lamang ay ang rally para sa kapayapaan, transparency, and accountability. Utot dahil nabisto, kaya yun na lang ang gustong sabihin. So, ganito po mga kamunting tinig. Yung 3 araw nila, gaya na nasabi ko noon sa mga una kong nabanggit, ay mahalin tulad natin sa 3 araw na walang Diyos. 3 araw na walang Panginoon. Dahil yung 3 araw na yun, yan yung kanilang mga panalangin at pagkilos, no, na kung saan ang unang tirada o plano ay pabagsakin ang gobyerno. At alam nyo kung sino yung makikinabang. Si Buday. Okay? Ang makikinabang doon, yung kanilang iluluklok. No? Yung kanilang piniling manunubos na kung saan ay kilala, no, sa pagiging bakasyonistang Sara. Yung iba pa nga, inahalin tulad pa sa Sarah the Explorer. Okay? So yung 3 araw na yun na sinasabi po natin na walang Diyos, yun ay yung pagsanib puwersa. No? Pagsanib puwersa ng mga pangunahing kurakot. Yun yung mga taong nawalan ng pwesto sa gobyerno, pinatalsik dahil hindi aligned ang kanilang ginagawa sa kung ano ang kagustuhan na kabutihan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Yun yung rally, yan yung pagsanib puwersa, hindi lang ninyo nakikita yan. But at the back, no? Yan yung mga kurakot, yan yung mga taong nawala ng pwesto sa gobyerno, no? Yan yung 3 araw na walang Diyos, no? Na 3 araw na kanilang rally, yan yung mga rally na kinakasangkutan ng mga nepo babies na hindi naman marunong magtrabaho. Yan yung araw na kung saan araw ng mga hayok sa kapangyarihan, araw ng mga sakim at ganid sa kapangyarihan. Naintindihan po ninyo? At yun yung araw ng mga pagbabayad lang, no? Yung mga nagpapabayad lang ng 3,000, 5,000, no? Isang araw ng kanilang rally. Aba, huwag kayong magalit sa akin kasi syempre may opinion kayo, may opinion din ako. Bato-bato sa langit ang tamaan, di huwag magalit. Pero magagalit talaga sila. Tad-tad na naman tayo ng mura nito. Yung sinasabi nila na 300,000, 670,000, daw,
ang kanilang dadalhin, yung kanilang dinala at dadalhin pa sa Metro Manila, dyan po sa Quirino Grandstand, galing po yan sa iba't ibang lugar sa Luzon. No? Lulan po yung kanilang mga naka-aircon na mga van, naka-aircon na mga bus, na kung saan naliling pa sa tinaguriang mga financiers. Financiers. Mga kamunting tinig, yung 3 araw na walang Diyos na sinasabi po natin, no? Yan po yung araw na kung saan malalaman natin na sa dami ng mga magagaling at tapat na mga namumuno sa bansa, isang taong tulad lamang ni Saldico, no? Talaga ang ipantapat nila. Dahil bago magsimula ang araw ng kanilang rally, lumabas itong si Saldico. Nagpasabog na mas masalakas pa ang utot ng mga didiles. Chinapchap ang katotohanan kuno. No? May part 1, may part 2, may part 3. Pinaniniwalaan ng mga alinganga. Nagpresenta ng mga maleta, diniliver sa iba't ibang petsa, pero iisa lamang ang sasakyan. May mga price tag pa. Aba, iwan ko na lang sa inyo kung di kayo nag-iisip. No? Tapos, mga kamunting tinig, yung araw na 3 walang Diyos para sa atin na ginagawa nitong grupo na ito, ibinibenta na nila ang kanilang mga kaluluwa. Kasama po ni Saldico, no, na kung saan si Saldico, ibinibenta din niya ang kanyang kaluluwa kay Sarah dahil hindi niya na kayang harapin ang kanyang pagkakasala sa bansang Pilipinas sa pagpayaman mula sa kaban ng bayan. Sabi nila, rally daw po sa kapayapaan, rally daw po sa pananagutan, rally daw po para sa katarungan, rally daw po para sa katapatan. Pero yung mga personalidad, mga kamunting tinig na sinusuportahan nila, okay, gusto nilang pagtakpan dahil kay Sara Duterte, tuloy ang kanilang ligaya. So may pagsabwatan dito. May sanib puwersa. Magsuri kayo. Mag-analyze kayo. Kaya mga kababayan, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na gumising na kayo. Huwag na kayong sumali sa pangalawang araw, pangatlong araw o sa susunod na mga kilos protesta ng mga grupo na ito o ng mga iilan pang mga grupo dyan na nagtatago, no? Huwag na kayong sumali dyan sa 3 araw na walang Diyos. Dahil alam nyo kung bakit? Sarili lang nila ang kanilang ililigtas. Yung sinasabi po natin na 3 araw na walang Diyos, yan po yung 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Na kung saan may mga parallel group pa na nakianib dahil sila po ay nananawagan. No? Yan yung 3 araw na kung saan nagsanib puwersa, sinasabi ko nga sa inyo, yung mga corrupt, no? Yung mga pangunahing suspect, yung mga nawala ng trabaho, na dismaya sa Pangulo dahil kick out because of incompetence. Rally na kung saan nagsanib puwersa ang mga ganid at sakim, mga tamad at hindi marunong magtrabaho sa gobyerno, mga hayok sa kapangyarihan,
mga nagpapabayad ng 3,000, 5,000 kada araw. Hindi man lahat na nakatanggap, pero may nakatanggap. So yun po mga kamunting tinig, yan po ay rally upang iluklok sana ang kanilang piniling manunubos. Manunubos ng mga kurap, mga nunubos na mga ganid sa kapangyarihan. Okay? Kaya nga nakipag-alyansa sila kay Sara Duterte. So ewan ko lang kung hindi pa ninyo yan marirealize, mga kamunting tinig. No? So, tapos ibibida nila si Saldico. Ibibida nila si Marcoleta. Ibibida nila ang gustong magpabagsak sa administration at kay Pangulong Bongbong Marcos. So ewan ko na lang kung hindi po ninyo yan nauunawaan. Na yung 3 araw na kanilang ginagawa, actually unang araw kahapon, pangalawang araw ngayon, sa susunod na araw, pangatlo na, yan po yung araw na masasabi po natin na walang Diyos sa kanila.